and 2 parts water. So, babaguhin ko siya, gawin kong ano siya, either 1 part vinegar, 1 part sugar, and 2 cups water. So, or 1 cup vinegar, 1 cup water, so 1:1 ang vinegar at water, tapos 1/2 part lang ang sugar kasi napatamis. So, try ulit tayo ng ibang formulation. So, hindi ko gusto na sobrang tamis niya. Yung una kasi maganda, masarap eh. Hindi ko ni-record kasi. So, baka ganun nga din ang ginawa ko. So, start tayo ng panibagong formulation or panibagong gawa. So, panibagong gawa tayo or panibagong formulation ng kangkong pickles. Kasi yung nakaraang gawa ko, yung first na gawa ko is masarap. Okay yung timpla niya. So, hindi ko natandaan. Baka 1:2:1 ang ginamit ko doon. 1 part vinegar, 2 cups water, and 1 part ng sugar. So, try kong ganon. Or baka pwede rin na 1 part vinegar, 1 part water, and 1/2 part sugar. Pero unahin ko muna yung 1:2:1. So, start tayo. So, ito is 1 kilo ng kangkong. So, parang hindi ko type yung meron siyang leaves. Kasi yung una kong ginawa is walang leaves. So, puro stems lang siya. Tapos yung second kong ginawa, sinama ko yung leaves. Kaya medyo naging parang durog na durog siya. So, try ko na puro stems lang siya ulit. Yan. So, eto yung ating gagamitin. So, this is more than 1 kilo. So, pag natanggalan ko siya ng leaves, timbangin uli natin yung stems. Tapos, gamit din tayo ng, so, malalaki itong siling panigang na to. So, 2 lang yung gagamitin ko. Yung nakaraan kasi is maliit siya, kaya 3 yung ginamit ko. Then, 1 siling pula at 1 siling green. Yan. Tapos, lagyan din natin ng mga 2 sibuyas. Hugasan muna natin tong ating mga gulay. So, nahugasan na natin ang kangkong stems. Standby muna natin para ma-drain yung water. Tapos, gayatin muna natin yung ibang gulay. So, baguhin natin ang gayat ng sili. Kasi nung nakaraang ginayat ko is parang hindi siya masyadong kita. So, gawin ko siyang pa-slant na pabilog. Tapos, saka ko tanggalin yung buto para hindi maanghang. So, hindi ko siya gawing masyadong manipis. Mga ganyan lang. Para kita pa rin siya. Saka ko siya hugasan para matanggal yung mga butong maanghang. Para hindi siya masyadong maanghang. Hugasan natin. Gayatin naman natin ang bell pepper. Pabilog lang natin gayatin. Sunod natin yung kangkong. Sibuyas pala muna tayo bago tayo mag-proceed sa kangkong. Kasi masyadong napipino sa blender to. Kaysa food processor. Kaya dito muna tayo.
Yan. So, sa kangkong na tayo. So, lagay na natin yung kangkong stems. Tapos, paandarin natin. So, itong ating kangkong stems, after natanggal yung mga leaves niya is 740 grams na lang. Medyo masikip. Bawas tayo. So, magbawas tayo ng laman kasi puno na. Tuloy natin. So, ubos na yung kangkong. So, mag-mix na tayo ng pickles natin. So, eto na yung ating food processor na kangkong stem. So, mas maganda siya ngayon kasi mas uniform at saka mas maganda itsura kaysa kung may kasama siyang leaves. Napangitan ako dun sa may kasamang leaves kasi merong mga malalagkit kasi nga pag nagdikit-dikit, pag nadurog na yung leaves, yon pangit. Unlike pag puro stems, so mas maganda siya. Yan. So, ihalo na natin yung ibang gulay. Yan, pinagsama-sama ko na. Tapos mix natin. Yan, so mas maganda siya ngayon. So, mas maganda ang niya, uniformity. Yan. Tapos, prepare natin yung pickle solution. So, it is 1/2 cup. So, mga 125 grams. Tapos, this one is 1/4 cup. So, mga 62 grams. So, ngayon, ang gagamitin natin sugar is isang 1/2 cup. Isang 1/2 cup. Tapos, isang 1/4 cup. Sa vinegar naman, tatlong 1/2 cup. So, tingnan natin itong proportion na to. Tapos, ang water din is tatlong 1/2 cup. So, parang 1.5 cups. Lagay tayo ng 1 teaspoon black pepper. Tapos, one teaspoon salt din. Tapos mix natin. Hanggang ma-fully dissolve. Tapos ipakuluan natin. So kumulo na yung ating pickle solution, kaya ibuhos na natin sa gulay natin. So sobrang init. Tulang yata. So haluin natin siya.
Tapos takpan natin para ma-partially cook. Yan, takpan natin. Yan. So, evaluate natin bukas. So, dagdag tayo ng pickle solution kasi hindi siya lubog. So, doblehin natin. So, ngayon maglagay tayo ng 1.5 cup sugar. So, 3 takal. So, ngayon maglagay tayo ng 1 cup sugar. So, 2 takal kasi 1/2 cup to. Tapos, 1.5 cups ng vinegar. So, 3 takal. Sa tatlo. Tapos, 1.5 cups din ng ng 1, 2, 3. Lagyan natin ng 1/2 tablespoon na black pepper. Then, 2 teaspoons na salt. 1, 2. Then, stir to dissolve. May buo-buo yung aking black pepper. Hindi pinang-pino. So, salin na natin sa kaldero at pakuluan na natin. Then, after na kumulo, lalagay natin sa ating kangkong. Kasi nagdagdag ako dahil hindi submerge yung kangkong sa pickle solution. So, kailangan i-submerge ko siya. So, pakuluan na natin to. Salin natin sa kaldero. Yan, pag kumulo, lagay na natin sa ating kangkong. So, buhos na natin itong pinakulong pickle solution. Yan, para ma-submerge siya. Yan, tamang-tama lang yung dami niya. Na-submerge na siya. So, takpan natin. Then, evaluate natin after 1 or 2 days.